mabaho. Kasi yan po yung pinatagyan ko ng mga hayop. Kung saan nakita ng Magi yung bata with Mary, his mother. Napakabaho. May mga tahi-tahi pa ng mga tawag yan, ng mga sheep at mga kambing. So mga kapatid, ang unang bisita po niya, yung mga taong nagtatrabaho sa bukid, simpleng taong nagbabantay ng mga hayop. So, it is clear, my dear friends, that this newborn king is different from any other. Therefore, Christ was discovered among the humble, overlooked, marginalized, and meek. So, tingnan niyo sa mga ito at nakikita niyo si Jesus. At pangalawa, Christ was discovered of the beaten past. Siya ay nasa isang maliit na bayan na hindi iisipin po na karamihan tao na meron palang isula na Bisaya. And that is Bethlehem. Alam niyo mga kapatid, napakalayo ng Bethlehem, napakaliit ng Unya na bayan. At hindi mo aakalain doon isisilang si Jesus. Amen? Kasi nung pinuntahan na kami, pupunta ka pa sa ilalim. Pupunta ka pa sa ilalim para makita mo yung manger. Para makita mo yung Star of David. So, ibig sabihin po, napaka-remote during the time ng Bethlehem. So, this most extraordinary child is found among the most ordinary people in the most ordinary places. So ordinary that you have to search diligently and diligently. Katulad po sa sinabi ni Herodes para makita si Jesus. Ibig sabihin po mga kapatid, Christ could be anywhere. Christ could be anyone. Christ could be everyone. Kahit sino sa atin dito, baka siya si Kristo. Pakitignan ninyo yung natutulog ninyo katabi. Pakikisig ko Tignan ninyo ang mukha. Mukha ba ni Kristo yan? Or mukha na kalaban ni Kristo? O diba? Nakikinig po ba kayo? So mga hindi nakikinig, Lord, kunin ko na mamaya. Binitisyonan ko mamaya. Sige po. So, mga kapatid, pangatlo, saan natin makikita si Kristo? Makikita natin amidst the darkness. Christ was discovered where there is light. Pero, liwanag. A star guides the way to the place where this newborn king was found. So malinaw po na ang point, kung nais mong mahanapin si Jesus, just follow the light. Pero mga kapatid, it is very difficult to do that. Bakit? Kasi sa mundo natin na unti-unti na nalulubog, unti-unti na kinakain ng kadiliman. Lalo-lalo na po sa panahon natin ngayon na nababalot ang bawat puso ng galit, ng pangamba at ng inggit. Ganyan din po yung sa panahon ni Jesus. Tignan niyo mga kapatid kung saan natagpuan ng mga batas ang anak ng Diyos in a forgotten corner of the world. Among the forgotten people under the star. Sa ilalim, hindi ng puting ilaw, kundi sa ilalim ng liwanag ng bituin. So ang tanong ko ngayon mga kapatid, where is Christ? Nasaan si Jesus? Kapatid, follow the light. Kapatid, ito po ang ating Epifania, our great discovery of God for our own time. Siya ay nagpapakita po to seekers in astonishing places, in astonishing
ways. That is why, sabi nga ni Mother Teresa, Christ oftentimes comes to us in a distressing disguise of the poor. Ibig sabihin po, minsan si Kristo, nagbabalagtayo siya bilang isang kanila. Yung mga inabandona, yung mga iniiwasan, yung mga nilalayuan. So mga kapatid, hanapin niyo siya katulad mo ng mga pantas. At sa panahon natin ngayon, saan natin makikita si Kristo? Maaaring atuon po sa mga bata na sa lansangan, na mga malimos, walang makain, walang masisinungan, walang nag-aaruga, walang nagmamahal. Maaaring siya ay nasa mga tao, nagkakasulubong natin, pagkabas natin, may humihingi sa atin ng tulong. Mga nagbebenta ng mga mamagyan, nagkagila at the same time ano talaga sa labas? Sampagita. Yung mga tao, hindi natin pinapansin. Yung mga tao, dinalapasan natin. Dinalayuan natin. Kasi nababauman tayo sa kanila. Or sa mga tao, hindi natin kinakausap. Yung nanay mo na pinapastos mo, hindi mo nire-respeto. Yung sinasagot-sagot natin, yung tatay natin na iniiwasan natin, o yung kapatid mo na ilang taon mo nang hindi kinakausap. Mga kapatid, si Kristo po ay wala sa mga malls. Si Kristo ay wala sa mga malalaking buildings. Si Kristo ay wala po sa mga subdivision. Sa mga malalaking bahay, He often found where we don't expect Him. Kaya, hanapin ninyo si Jesus. Hanapin ninyo ang Panginoong Diyos. Amen. Magsitayo po tayo lahat at ating pahayag ang ating pananampalataya. Sabay-sabay po tayo lahat, sumasampalataya ako. Sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng lahat ng siya. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagdadawang tao siya walang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Menino, pinagpakasabing ni Poncio Pilato, ipinakot sa krus na matay ibigin. Lamang sa pinaroonan ng Panginoon, naglagat ng araw, nagbuhay ng muli, umakyat sa langit, nalulugtong sa kanilang Diyos ang pagpapalitan sa lahat. Tungkol na po ng paligino, ang tumuhod sa nagbubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan ng Maria, sa kasabahan ng mga banal, sa pagkatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli, at ng mga nagtao, at sa buhay ng mga nagtagay. Amen.
manalangin niyo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Ama makapangyarihan. Dagdagan naman ng Panginoon itong pagkakaroon sa iyong mga kamay. Sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga aral niyong sambayanan na hindi naging tumira at insenso ang tinataglay, kundi ang ilalahan, inihahain at pinagsasaluhan si Heso Kristo. Kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Itaas sa Diyos sa iyong puso at diwa. inaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamat. Ama namin mga pangyarihan, tunay ang marapat ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Heso Kristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong banal. Ngayon nga'y iyong ipinakikita sa kanan ang liwanag na tumatanglaw sa katauhan sa pagpapahayag ng anak mong Iligilyo na siya ay hindi naiiba sa amin. Binarapat mo sa pagkatao namin, magnining ang kaligtan na kadakilaan niyang sa hindi magmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang manahumpay sa kanalitan, kami nagpupunyi sa iyo kadakilaan. Ikaw ang bukal ng pananampalataya kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, yung banal na makaloob na ito upang para sa amin maging katawanan ng dugo na aming Panginoong Hesus Kristo. Pagkakang ng isang puso sa iyalo, tinawagan niya ang tinapay. Pinasamahan niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa malagahan at sinabi, yung lahat ito at kanin, ito ang mga na ihahandog para sa inyo. Ganyan din naman ang sa hapunan, hinawakan niya ang karis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang karis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang karis sa ating dugo na nagpapalang ng tipan. Ang ating dugo ito para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawag ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa atin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iwanan, kaya't naalay namin sa iyong tinapay na diniling buhay at ang kalis na nagkakalong na kaligtasan. Kami nagpapasalamat ng iyong hirapan na tumayo sa harap mo ng Panginoon sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawanan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, rin namin po ang iyong sibahan lalalas sa mong daig, pusin mo kami sa pag-ibig na sa Galileo na aming Papa at Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kapalian. Alalahanin mo ng mga pagkakailan nang may pag-asang sila'y muling mabuhay, ngayon ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan sila at patuloy sa ikaliwanag
kapangyarihan. Kaawaan mo at pagdamag kaming lahat na masal sa iyong buhay at wakas. Dahil sana mahalagang ni Maria, na ina ng Diyos, dahil sana mga apostol, at lahat ng mga banal, na nangyari sa hindi nagluhod sa iyo. May pagluhod namin ang pupuri sa karanagan sa mamagitan ng iwanan na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ng Kristo, sa Kanya at sa Kanya, ang lahat ng pangalan at papuri sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sa tagubi naman ng utos at turo ni Jesus, na Panginoon ng Diyos, ipagyan natin ng kasto. Hinihiling namin kami at Diyos sa lahat ng masama, pagkaloob ay mayabang na araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang namin hinanabikan ang ilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Panginoon Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, pagyaman ang iniiwan ko sa iyo, ang aming payaman ay ibigay ko sa iyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at magkaisa ayon sa iyong kalooban. Kasi ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumaiyo. Magayag niya ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you.
dito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaliyahan sa kanyang tingin. Hindi ako nakapagpatuloy sa iyo. Buhay sa iyo sa salita. Thank you naman ng Christ for safe and eternal life. Amen. Sa lahat po ng tatanggap ng banal ngayon, manatili po muna tayo sa ating mga upuan. Ang pumanyan po ay Dr. Rose, may mga assurance po na gagawin sa inyo.